Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan niyo mabuti ang mga salitang ito dahil baka kayo ay nakakalimutan ng importante na bagay na pwedeng magpahirap sa buhay niyo ngayong Disyembre. Narito ang totoo, maraming mga pensioners ang nakakatanggap ng mas maliit na pensyon kumpara sa dapat nilang makuha at hindi dahil sa kulang ang kanilang kontribusyon, kundi dahil hindi nila alam ang mga bagong batas at regulasyon na pwedeng dagdagan o bawasan ang kanilang monthly income. Ngayong Disyembre 2025, may 7 malaking pagbabago na pwedeng makaapekto sa inyong SSS or GSIS pensyon. At kung hindi ninyo ito alam, posibleng mawala kayo ng libu-libong piso o hindi makakuha ng mga benepisyo na para sa inyo. Ito ay hindi clickbait. Ito ay realidad na nangyayari sa libu-libong Pilipinong seniors ngayong taon. May mga pensioners na nakakatanggap ng karagdagang 10% sa kanilang retirement pension kada taon, habang may iba na hindi alam na mayroon silang karapatan na makakuha ng ika-13 buwang pensyon bago magpasko. May mga seniors din na hindi nakakapagbayad dahil mali ang kanilang bank account details at yung pera nila ay nakatingga sa opisina ng SSS o GSIS. Kaya kung ayaw ninyong mawala ng kahit piso man, makinig kayo hanggang dulo dahil sa video na ito, tutulungan namin kayong intindihin ang lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa pension updates ngayong Disyembre. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinakamalaking balita para sa private sector pensioners na may SSS. Noong Hulyo 2025, inaprubahan ng Social Security Commission ang Historic Pension Reform Program na magbibigay ng 3 taong pension increase para sa lahat ng pensioners. Ito ang unang beses na may structured multi-year pension adjustment sa 68 taong kasaysayan ng SSS. Ang programa na ito ay nagsimula noong Setyembre 2025 at ngayong Disyembre, maraming pensioners ang nakakakita na ng increase sa kanilang payout. Para sa retirement at disability pensioners, makakakuha sila ng 10% increase kada taon sa loob ng 3 taon, habang para sa survivor pensioners, 5% increase kada taon. Ibig sabihin, after 3 years, ang retirement pensioners ay makakakuha ng halos 33% na total increase at ang survivor pensioners ay 16%. Halimbawa, kung ang average monthly pension ninyo ay around 4,923 piso bago ang reform program, pagkatapos ng 3 taon ng increases, tataas ito to approximately 6,548 piso na isang additional na 1,625 piso kada buwan. Yan ay mahigit 19,000 piso kada taon na dagdag na pera. Ngunit tandaan, ang increase na ito ay automatic lang para sa mga pensioners na qualified at active as of August 31 ng bawat taon. Kung ang inyong pension account ay suspended o may issues, hindi ninyo makukuha ang increase. Kaya siguraduhin na ang inyong SSS account ay updated at kung hindi pa kayo nakakatanggap ng September increase, kailangan ninyong mag-follow up immediately sa SSS office o sa kanilang hotline. Pangalawa, ang 13th month pension na lahat ng SSS at GSIS pensioners ay dapat makatanggap every December. Simula ng December 1988, ang SSS ay nagbibigay ng 13th month pension na equivalent sa monthly pension ng mga pensioners. Ibig sabihin, kung ang regular monthly pension ninyo ay 5,000 piso, ang 13th month pension ninyo ay 5,000 piso din. Ngayong 2025, ang 13th month pension ay inaasahang ibibigay sa unang linggo ng Disyembre, directly credited sa registered bank accounts ng pensioners. Ang maganda sa 13th month pension na ito ay automatic ito. Walang need na mag-apply separately. Subalit, maraming seniors ang hindi nakakatanggap dahil outdated ang kanilang bank details o suspended ang account nila. Kung ang inyong huling transaction sa SSS o GSIS ay matagal na, possible na hindi kayo makakakuha ng pera. Kaya bago mag-Christmas rush, mag-log in sa My SSS portal o mag-visit sa nearest SSS or GSIS office para i-verify na ang inyong disbursement account ay tama at active.
At isa pang importante, ang 13th month pension at lahat ng pension benefits ay tax-exempt under Philippine law. Ibig sabihin, walang bawas na tax sa inyong pension. Kung may nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng tax sa pension, ito ay scam. Huwag kayong magbayad ng kahit ano sa mga taong nangangako na tutulungan kayong makuha ang inyong benefits. Pangatlo, ang GSIS Pension Increase Updates. Ngayong 2025, maraming kumakalat na balita tungkol sa 18,500 piso buwanang GSIS Pension Boost. Pero kailangan natin ng clarification dito. Wala pang official circular mula sa GSIS na nagko-confirm ng uniform 18,500 piso monthly pension para sa lahat ng retirees. Ang GSIS ay historically nag-a-issue ng percentage-based increases o targeted increases para sa specific groups, hindi flat amounts. Ang 18,500 piso na figure na yan ay pwedeng estimated outcome para sa some mid-range pensioners pagkatapos ng percentage increase, pero hindi ito guaranteed na amount para sa lahat. Ang importante para sa GSIS pensioners ay ang Regular Pension Increase Program na available para sa old age at disability pensioners na nakakatanggap ng pension for 5 years or more. Ang amount ng annual increase ay based sa approval ng GSIS Board of Trustees. Kaya kung kayo ay GSIS pensioner na nag-retire na 5 taon na ang nakakaraan o mas maaga, eligible kayo for pension increases. Pero kung kayo ay recently retired lang, hindi pa kayo qualified. Ang current minimum GSIS pension ay 5,000 piso buwanan. Ang GSIS pension ay released every 8th of the month. At kung ang 8th ay Saturday, Sunday, or holiday, ang pension ay ibibigay on the last working day before the 8th. Siguraduhin na ang inyong eCard Plus o UMID card ay working properly para ma-access ninyo ang inyong pera on time. Pang-apat, ang pension portability para sa mga seniors na nag-work both sa private at government sectors. Maraming Pilipino ang nag-work sa both SSS at GSIS covered jobs sa buong career nila, katulad ng mga teachers, nurses, at government contractual workers na naging private employees later on. Kung kayo ay may at least 120 monthly contributions sa SSS at 15 years of service sa GSIS, qualified kayo para sa both pensions independently. Pero kung hindi kayo qualified sa isa, pwede kayong mag-apply ng totalization kung saan ang contributions ninyo sa both systems ay pinagsasama para ma-qualify kayo for one pension. Ang importante dito, ang totalization ay hindi ibig sabihin na merging ang SSS at GSIS. Ang bawat agency ay kukuha ng portion ng pension at babayaran kayo monthly based sa contributions ninyo sa kanila. Kaya kung kayo ay nag-work sa both sectors, kailangan ninyong mag-check ng inyong contribution records sa both agencies at mag-coordinate sa kanila at least 1 year before your planned retirement. Maraming seniors ang nakakalimutan ang part na ito at na-delay ang kanilang pension claims ng ilang buwan o taon. Panglima, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP requirement. Ito ay isang verification process na kailangan ng SSS para ma-ensure na ang pensioners ay still alive at entitled pa rin sa benefits. Dating requirement ay kailangan na personally pumunta ang pensioners sa SSS offices para magpa-verify na napakahirap para sa mga seniors na 80 taong gulang at pataas o may mobility issues. Noong 2025, ang SSS ay nag-review ng current guidelines para sa pensioners above 80 years old, including analysis of age and geographical distribution, authorizing additional means for ACOP compliance at using SSS resources to facilitate compliance such as home visits. Ibig sabihin, kung kayo ay senior na mahirap na maglakad o nakatira sa remote areas, pwede na kayong mag-request ng home visit mula sa SSS personnel. Ang ACOP compliance ay very important kasi kung hindi kayo nag-comply, pwedeng masuspend ang inyong pension temporarily. Kaya every year, mag-check kung may ACOP notification kayo at sundin ang instructions. Para sa GSIS pensioners, ang GSIS ay nag-revoke na ng personal appearance requirement at nag-partner na sa National Statistics Office para ma-determine ang status ng members. Mas madali na ngayon compared sa dati.
Pang-anim, ang SSS loan programs na pwedeng ma-access ng members at pensioners. Noong 2025, nag-reduce ang SSS ng interest rate sa salary loan at calamity loan programs from 10% per annum to 7%. Ito ay malaking tulong para sa members na kailangan ng emergency funds. Para sa calamity loan, pwede na ngayong mag-renew after 6 na buwan at may streamlined activation process para sa timely financial assistance. Ang calamity loan ay available para sa pensioners na nakatira sa areas declared under state of calamity at ang amount ay up to 20,000 piso with fixed 6% annual interest rate. Ang loan ay payable sa 36 na buwanang installments at may loan redemption insurance na fully settles ang loan in case of borrower's death kung updated ang payments. Kung kayo ay naapektuhan ng recent typhoons o calamities, pwede kayong mag-apply ng calamity loan sa SSS. Para sa GSIS pensioners, pareho rin, may emergency loan program na available with similar terms. Kaya huwag kayong mahiyang mag-apply kung kailangan ninyo ng tulong financially. Pang-7, ang retirement pay computation para sa private sector employees under Republic Act 7641. Maliban sa SSS pension, entitled din kayo sa retirement pay mula sa employer ninyo kung nag-work kayo sa private company for at least 5 years at nag-retire sa age 60 to 65. Ang minimum retirement pay ay kalahating buwang sweldo para sa bawat taon ng serbisyo at ang kalahating buwang sweldo ay 15 araw plus 1/13 bahagi ng 13 buwang sweldo at cash equivalent ng hindi hihigit sa 5 araw ng serbisyo incentive leaves. Ibig sabihin, ang total ay 22.5 araw kada taon ng serbisyo. Halimbawa, kung nag-work kayo ng 20 taon at ang latest salary ninyo ay 20,000 piso buwanan, ang retirement pay computation ninyo ay 20,000 piso divided by 30 araw multiplied by 22 punto, 5 araw multiplied by 20 taon equals 300,000 pesos. Yan ay malaking amount na pwedeng magamit ninyo for medical expenses, home repairs, o investment. Ang problema, maraming employers ang mali ang computation o hindi nagbibigay ng full amount. Kaya very important na mag-double check kayo ng computation ng employer ninyo at kung may discrepancy, mag-file ng complaint sa DOL. Ang retirement pay na ito ay separate from SSS pension, kaya entitled kayo sa both. Ngayon, pag-usapan natin ang practical tips para ma-maximize ninyo ang retirement benefits ninyo at maiwasan ang common mistakes. Una, always keep digital and hard copies ng lahat ng employment records, contribution receipts, at retirement documents ninyo. Maraming seniors ang nawawala ng records at nahihirapan mag-prove ng contributions nila. Pangalawa, i-update ninyo ang inyong bank account details every year at siguraduhin ang account ay active. Third, mag-join kayo ng pensioner groups online or in your community para updated kayo sa latest announcements at pwede kayong magtanungan sa fellow retirees about their experiences. Pang-apat, huwag kayong mahiyang magtanong or mag-follow up sa SSS or GSIS offices. May karapatan kayong malaman ang status ng inyong pension at makakuha ng clear answers. Pang-5, mag-plan ninyo ng budget para hindi kayo mag-stress waiting for next payout. Gamitin ninyo ang online banking apps para ma-check kung dumating na ang pensyon ninyo without need na pumunta sa ATM every day. At isa pang very important na reminder, mag-ingat kayo sa mga scammers na nangongolek ng processing fees or nangangako na tutulungan kayong makuha ang inyong benefits. Ang SSS at GSIS ay hindi nangongolek ng extra fees for pension claims. Lahat ng transactions ay free of charge. Kung may tumatawag sa inyo na nagsasabing representative ng SSS o GSIS at humihingi ng pera o personal information, huwag kayong magbigay ng kahit ano. Immediately report ninyo sa authorities ang mga suspicious calls or messages. Ang legitimate ng SSS at GSIS ay never humihingi ng OTP codes, passwords, o bank account numbers through phone or text. Sa pagdating ng pension schedule, ngayong Disyembre, ang SSS pensioners ay makakakuha ng regular monthly pension based sa penultimate digit ng SSS number ninyo.
Kung ang SSS number ninyo ay 34-23,456-456-8, ang penultimate digit ninyo ay 7 at ang payout schedule ninyo ay based sa digit na yan. Ang typical schedule ay from 10th to 25th of the month depending on your digit. Para sa GSIS, fixed ang schedule every 8th. Ang December pension ay usually na-credit earlier to help pensioners with holiday expenses. Kaya mag-expect na between November 29th to December 8th ay makakatanggap na kayo ng December and 13th month pension combined for SSS at early December para sa GSIS. Para sa mga seniors na hindi pa nag-retire pero papalapit na sa retirement age, narito ang mga dapat ninyong gawin ngayon. Una, mag-compute na kayo ng estimated pension ninyo using SSS Pension Calculator online. Second, mag-coordinate kayo sa HR department ng company ninyo regarding retirement pay computation. Third, prepare na ninyo ang lahat ng documents needed for retirement claims including birth certificate, marriage certificate kung married kayo, at employment certificates. Pang-apat, mag-decide na kung gusto ninyong optional retirement at 60 or mag-wait pa until 65 for compulsory retirement. Ang choice na ito ay may impact sa amount ng pension ninyo. Pang-5, kung kayo ay may health issues, mag-check din ng disability pension options. May times na mas beneficial ang disability pension compared sa regular retirement pension depending on circumstances ninyo. At finally, mga kababayan, tandaan ninyo na ang pension ninyo ay resulta ng years of hard work at contributions ninyo. Ito ay karapatan ninyo, hindi charity. Kaya huwag kayong mahiyang humingi ng tulong kung may problema sa pension ninyo. Maraming resources available including SSS hotline at 89206401, GSIS hotline at 88474747, at maraming SSS at GSIS offices nationwide na pwede kayong pumunta for assistance. Kung kayo ay may social media, pwede din kayong mag-reach out sa official Facebook pages ng SSS at GSIS para sa updates at assistance. Ngayong Disyembre 2025, siguraduhin na nakukuha ninyo ang lahat ng benefits na deserve ninyo. Ang 33% SSS pension increase over 3 years, ang ika-13 buwang pensyon, ang improved loan programs, ang simplified ACOP requirements, at ang pension portability options ay lahat para sa inyo. Pero kailangan ninyo ng action. Hindi ito automatic na mangyayari unless kayo mismo ay mag-check, mag-verify, at mag-follow up. Kaya ngayong linggo pa lang, gawin na ninyo ang following. I-check ang SSS o GSIS account ninyo online, i-verify ang bank details ninyo, alamin kung qualified kayo for pension increases, at kung may questions, tumawag immediately sa hotline or pumunta sa office. Huwag na huwag ninyong palampasin ang opportunities na ito. Ang bawat piso ay importante, lalo na ngayong panahon ng inflation at rising costs of living. Mga kababayan, alam kong mahaba ang video na ito, pero kailangan ninyong marinig ang lahat ng informasyon para makapaghanda kayo ng maayos. Ang pension updates ngayong Disyembre 2025 ay some of the most significant changes sa retirement benefits sa Philippine history. Ang 3-year SSS Pension Reform Program ay historic dahil first time na may structured multi-year increase. Ang improvements sa ACOP requirements ay tulong sa elderly pensioners. Ang reduced interest rate sa loans ay financial relief para sa members. At ang clarifications sa pension portability ay tulong sa dual-covered workers. Lahat ng ito ay designed para mapabuti ang quality of life ninyo as retirees. Kaya ngayong patapos na ang 2025 at papasok na ang 2026, siguraduhin ninyong alam ninyo ang lahat ng rights at benefits ninyo. Share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din para ma-inform din sila. Mag-leave ng comment kung may questions kayo at isubscribe para sa more updates tungkol sa SSS, GSIS at retirement benefits. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito. Maligayang Pasko sa inyong lahat at sana ang 2026 ay magdala ng more blessings at improved benefits para sa ating mga senior citizens. Ingat kayong lahat at tandaan, kayo ay deserve ng dignified at comfortable retirement after years of service to this country.